minamahal. Yan. Morning. Batiin naman natin yung ating mga katabi, mga minamahal na para tayong ano ngayon, may mahal na araw. Mag-hello po tayo sa isa't isa. Yan. Di ba ako madilim na inalis ko na lang yung konting dagdag lang. Ito po kasi ay pagsamba natin. Parang nagpupunta tayo sa Sinai, pinalalaya tayo ng Panginoon. Ang SH ay first time nating mag-celebrate kasi ng anniversary sa camp. Imagine mo, pag wala ka ron, wala ka sa anniversary. May mga surprises, di natin alam. May mga dadalo, baka doon sila bigyan ng t-shirt, di natin alam. Para ando na. Kasi yung kakainin nyo sa bahay, ganun din naman, bibili kayo, ito na lang. Saka yung mga anak niya na hindi nyo natitreat, wala kayong family time, ikinagpabanding, hindi kayo lumalabas. Nagtatampo na yung mga bata dahil wala kayong panahon sa kanila, ito yung may panahon, may church time ka. Amen po ba doon? Amen pa ako doon. Huwag nyo palakihin yung mga bata sa sikmura lang at sa mabuhay lang. Palakihin nyo sila ng may ganun para aanihin nila yung benepisyo ng tunay na pagkatao bilang reward, blessing sa Panginoon. Siyempre, ang Panginoon, bibigyan tayo ng fun, bibigyan tayo ng worship, everything, fellowship, package yun. Salamat din sa mga naghanap ng lugar. It is a wonderful place. Very nice. Manalangin po muna tayo sandali. Pag-pray din natin si Lani pala, babiyahe sa Merkulis ba? Sa Webes, sa kanyang London trip. Pray natin siya na lahat ng mga hindi maubos na siya araw na iuwi niya rito. Sige. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Ngayon pa lang tinatalaga ko na mga miyembro sa inyo patungkol Panginoon sa aming anniversary camp. Ito na po ang tawag namin, anniversary camp namin. Kung kami po ay kinukonsider namin part kami ng iglesyang ito, we will really prepare and we will really save some money. Kung ngayon pa lang ay meron ng attitude na ayaw kong sumama, it is not from you, it is from the enemy. And hindi sila mag-harvest na maganda rito pag ganito ang attitude. Kaya tulungan niyo sila, Panginoon, na makita nila yung great reward, great blessing when they open their lives to you, Panginoon, when they worship you, when we take our so-called crossover sa buhay na ito. Kailangan kami makatawid sa mga buhay-buhay, mga finances, mga pang-ekonomiya para maiba ang aming buhay at maiba yung paglaki ng aming mga anak. Kaya tulungan niyo po in all of your strength, all of your power, providence. Kami po ay talagang sa tulong ng Santong Espiritu ay maisakatuparan namin sa tulong at lakas ng kanyang grasya ay maging matagumpay ang gawain ito. Tinataas din namin sa inyo si Lani sa pagalit niya sa Webes, kung pag-iingat at banding niya doon kay Bong. Nawa ay they will enjoy each other as a married couple at sana po ay lumalim pa ng patuloy ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa doon sa buong pag-iingat kung papunta sa doon. Salamat po ng marami. Maging sa araw na ito, maibsan ang lahat ng nararamdaman ng mga kabatiran sa init ng panahon. I am praying na i-save mo po ang mga kapatid ko sa Shepherd's Heart sa banta ng tag-init, banta ng mainit na panahon na ito. Mahirap po ito sa katawan, mahirap ito sa mga senior naming kapatid. Panginoon Diyos, but you balance the world. Hindi namin alam sa inyong kapamaraanan. But I'm still praying for the protection of my brethren. Lalo-lalo mga senior, mga tatay namin dito at mga nanay. Kayo pong bahala sa kanila. Maraming pong salamat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Yan, isuyo lang tayo ng buksan yung electrical. Medyo mainit nga dito sa pulpit, no? Okay, isa na 27 eh. Ay, naka-27 siya. Oo, bakit kaya? Ano po yan? Temperature ng paligid. Oo, mainit yun. Pero nasa po tayo sa 19. Hindi pa lang po siya Sir mo ka ng 16 din. Oo. Init, no? Initan kayo? Medyo mainit ng konti. Sige lang. Tututukan nyo na lang. Birthday, makisuyo lang. Tapat mo na lang sa akin isa. Pakilakas na lang. Makisuyo na lang. Ayan. Lakas mo na lang ng konti. Talaga mainit dito sa pulpit eh. Ayan.
Init ngayon, nakakaawa mga Pilipino. Sige po, yung salamin kong binili, walang kwenta, paayos ko muna. Na-memorize naman natin ng konti yung pinag-aralan natin. Sa umagang ito, tutuloy natin yung mensahe ng John 14, 15, and 16 at yung Proverbs 1 over 29 to 30. Napaka-classic, napakaganda pong mga bersikulo niyan patungkol sa Banal na Espiritu. It talks about the Holy Spirit. Ang tawag sa verse na yan ay, makinig po kayo, ito po yung tinatawag na modum opus. Ibig sabihin, the finest, greatest verses regarding creation and humanity na ipinagkaloob ang Banal na Espiritu Santo na hindi parte kundi kasama dito sa recreation. Creation of the world and creation of human being. At yung born again experience natin na tinatawag na recreation para ma-born again ay siya rin po ang may gawa. Kaya sa umaga pong ito, gusto kong i-share sa inyo ang kagandahan ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Ang Banal na Espiritu sa atin ay, ang tawag sa Biblia sa Kanya ay omnipresent. Omnipresent. What is omnipresent? Ito po ay, He is present everywhere. Yan, siya po ay, if you read Psalm 139, maging sa kailaliman, maging sa sinapupunan ng iyong ina, maging sa amandako ka magpunta, maging sa templo o sa kabundukan. If you read Psalm 139, salamat yan, the Holy Spirit is everywhere, andun. Kasama natin ang Espiritu Santo. Ito pong Holy Spirit na ating pinag-usapan kadalasan ay walang interest ang evangelical to discuss it, lalo na yung mga conservative churches. Gamitin na natin yung mga reform. Medyo little yung kanilang pagtuturo. Totoo yan. Hindi ako sabi niya si John MacArthur. Sabi nga ni John MacArthur din, sa isang pinakikinggan ko sa series ng Holy Spirit, nakalulungkot din dahil ang mga hymnal ngayon masyado nakapokus na sa Father and Son. Wala naman sama yun, pero less na less yung sa Holy Spirit. Pero sino ba ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit ay Diyos, mga minamahal. Pagka ang Banal na Espiritu ay pinamusungan mo, ilalim yung Tagalog, blasphemy, hindi mo siya sinunod, by rejecting Christ, by rejecting God, by rejecting the Word of God, ibig sabihin nun, blasphemy yun sa Banal na Espiritu. Pag binasa niyo po, ang ibig sabihin ng blasphemy sa Banal na Espiritu, pamumusong. At ito po yung unforgiving, ito yung kasalanan hindi napapatawad. Ang ayaw na Banal na Espiritu na kasalanan ay yung rejection of Christ, rejection of the Gospel. Hindi ho gagalaw ang Banal na Espiritu outside na sa ating pananaw na siya rin naman ang may sulat. Sinulat niya ito kaya 2 Timothy chapter 3:16, for all scripture is God-breathed and it is useful for teaching, correcting, training in righteousness. Ang sumulat po nun ay ang Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu na nakarating dito sa atin, ipinangako ng Diyos in our own advantage for us to recall everything that Christ taught, yung tinuro sa atin ng Diyos. So, kung makikita nyo, yung lahat ng tinuro ng ating Panginoon, ebidensya, 66 books. Diba? Meron tayong tinatawag na pre-Pentecost. Pre-Pentecost, nandun na yung tinatawag na Holy Spirit, inspiring Moses, Joshua, inspiring David to write letters. May pre-Pentecost. Merong post-Pentecost, ito naman yung after 50 days na si Jesus Christ ay nagkaroon ng resurrection, ang bunga nito yung New Testament. So post-Pentecost, ang bunga nito New Testament, na ang may sulat din ay ang Banal na Espiritu. Kaya ang Banal na Espiritu ay dapat nating talakayin sapagkat siya ay Diyos. Amen po ba? Ang Reform, pagka naging extreme, masyado magpo-focus kay Jesus Christ. Tama naman yun. He is our central. He is our aim. He is our goal.
Pero yun din ang goal ng banal na Espiritu, alamin mo, na ituro sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya magiging balanse tayo. Kaya ang tawag sa atin ay Trinitarianism. Sa Biblia, noong 3rd century, meron pong tinatawag na Pelagianism. At dito galing yung modalism. Pastor, ano yung modalism? Medyo malalim yung tinatalakay mo. Ito yung ama ay nagsasuffer nung siya ay magkatawang tao. Kulto po yun. Turo po ni Kibulok yan. At yung anak, nung umalis sa mundo, naging banal na spirito. Merong mode, merong role na iisa. Kasi nilabas nila ito para labanan na iisa lamang talaga ang Diyos eh. Hindi nila ma-construct na bakit tatlo yung may ministry dito. Kaya gumawa sila ng tinatawag na modalism. Turo po ito ng mga charismatic na extreme oneness. Kibuloy. Ang kay dating daan, dualism. Nakikinig po ba kayo mabuti? Yung Father lang sa yung Son, yung Holy Spirit parang energy and force lang. Sa atin, iisang Diyos sa tatlong persona. Klaro po ba yun? Iisang Diyos sa tatlong persona. Father is different from the Son. And the Son is different from the Holy Spirit. Magkakaiba sila but they are God. They, ginamit ko. Kasi you use the word Elohim, Genesis 1:26, lalangin natin. Plural yun, yung pangalan ng Elohim. Kaya pag namin yung Yahweh Elohim, plural yun. Basta paano ba ilalagay namin sa utak ang plurality ng Diyos? For example, married couple, Bong and Lani, they are one. One couple. Salamat, anak ng Diyos. Salamat. Yun po yun. Sa basketball, ang team na ano ba malakas ngayon sa NBA? Yung Canada. Mabuhay ang Canada. Si Luka. Lakas yung team nila, no? Marami sila. Lakas yung team nila, pero tama, no? Lakas yung team nila, no? Malapit ng walisin si LeBron James, no? Denver yung Correct. One team, parang Hinebra, doon na lang tayo, mas alam ninyo. Si Jaworski, si Dudut Jaworski, sino pa ba mga Hinebra natin player ng araw? Sila Bing Season, ano ang tanong kasi namin yun eh. Sila Bartleby. Iisa sila, pero sila ay maraming nakuha ninyo. Pastor, paano ko ilalagay sa utak ko? For example, the figure number 3. Diba, sa number 3, meron siyang isang figure, pero alam nyo, sa loob ng number 3 ay merong tatlo. Correct po ba? Mas magandang illustration mo kaysa sa soft drinks na may espiritu eka, may bote at huwag yung gagamit nun, baka kayo ay mapunta sa kulto. So much for this. Kailangan natin talakayin ito sa mga darating na panahon pa, talakayin natin ang banal na espiritu. Without Him, we are powerless. Tandaan niyo po. Without Him, we cannot stand here in the pulpit. Sabi ko nga sa iyo, Richard, not depend on your power, not depend on your strength. Sa pagtayo, sa pulpito, depend on the power of the Holy Spirit. Yan yun. Walang pinag-aralan tayo dyan. Kahit nag-aaral ako, pag hindi ka gagamitin talaga ng Espiritu Santo, hindi ka gagamitin. Kaya yun, sasabit mo sa Panginoon yan. Kaya hindi pa ako tapos sa iyo. Mag-uusap pa tayo. Kasi kinakabahan si Pastor, baka hindi ako handa in the future. Hindi naman ikaw ang handa. Ang handa ay ang banal na Espiritu Santo. Sapagkat siya ang namumula sa atin. Amen po ba doon? Kailangan natin mag-step up na. Mag-grow up na. Lalo na yung mga anak-anak natin, kailangan na. Nagkakasakit-sakit na ako. Nag-iiba na kulay ng mata ko. Nagkakaedad na ako. Talaga kailangan natin kayo mga kabataan mag-step up at umasa sa banal na Espiritu. So much for that. Ang gusto kong share sa inyo tungkol sa banal na Espiritu ay itong mga bagay na ito. Gagamitin natin ang mga words katulad ng Trinity,
Lista nyo kung may mga ano. But Trinity o Triunity, ang Reform ang tawag Triunity. Trinity, Truth, yan. Puro letter T, apat ang gagamitin ko. Trinity, Truth, tapos yung Holy Spirit as Taker, yan. Trinity, Truth, Taker, meron pa ako isang letter T. Temple. Buti na lang, meron akong ano doon. Ulitin natin, ang lahat yan, connected yan sa Holy Spirit. Nabanggit nga nila kanina doon sa ano yung word na taker. Sabi ko, okay lang, may kalooban ng Diyos. Doon ka sa pagkakaloob kanina. Ulitin natin, Trinity, Truth, Temple, and Taker. Sa Trinity, ang banal na Espiritu Santo, gusto ko sabihin sa inyo, si Jesus Christ ay gumawa ng hindi lang formula. Gumawa siya ng katotohanan bago siya umalis sa sanlibutan ito, ang kanyang pagbabautismo. Pag nagbautismo kayo, ano sabi? Pag nagbautismo lang tayo, ay magbautismo tayo sa pangalan ng Anak, ng Ama, unang pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. So when we talk about Trinity, we also talk about the Holy Spirit as God. Pastor, ano yung co-equal, co-eternal? Genesis chapter 1, verse 2, verse 3, He is hovering in the creation. Ibig sabihin ng hovering, protecting and governing yung sinabi ng Diyos na magkaroon ng araw, magkaroon ng buwan, magkaroon ng creation. He will apply it, siyang gagawa nun. Gusto ko maintindihan ng banal na Espiritu. Halimbawa, sabi ng Panginoon, pipiliin ko si Amado sa panahon ng 19... Kailan ka naligtas ko, Amado? 1990. Sabi ng Jesucristo na ating Panginoon, mamamatay ako para kay Amado, mabubuhay ako para kay Amado, at mabubuhay ako ng perfectly para kay Amado. Nag-auwian yung mga member natin. May Sunday school. Tapos, sabi ng banal na Espiritu Santo, i-apply ko yung mga natutuhan ninyong redemption at natutuhan mong election. I-apply ng banal na Espiritu. Kaya ka naligtas. Ang tawag din sa banal na Espiritu, if you read the book of Ephesians, chapter 1, is a Savior. Kadalasan, ang Savior ginagamit natin para kay kanino po? Jesus Christ. Pero pagka ikaw ay naglalalim sa theology, ang Savior natin ay Triunity. It is the ministry of the Father, the ministry of the Son, and the ministry of the Holy Spirit. Kaya po siya unity. Pastor, bakit po Diyos ang Holy Spirit? Pag nanalangin noon ang mga propeta, lalong-lalo na yung mga major prophets, and when they mention the word holy, ini-mention nila ng ilang beses po yun. Holy, holy, holy. Ang nagme-mention nun ay sino? Ay mga kerubin. Bakit mini-mention ng kerubin yung holy, holy, holy? Holy to the Father, holy to the Son, and Holy Spirit. Kaya tayo po yung may hawak ng katotohanan. Mamaya ko di-discuss yung katotohanan. Ang ating Trinity po ay napakayaman sa Banal na Espiritu. Kaya dapat nag-aaral tayo tungkol sa Banal na Espiritu. Ang tawag sa kanya sa Hebreo ay Ruach, sa Bible school naman ay Pneuma. Kaya pag Google kayo, nag-aaral kayo at gusto niyo mag-aaral na malalim sa Holy Spirit, pneumatology ang i-research nyo. P-N-U-M-A Theology. Reformed pneumatology, lalabas lahat yun. Binibigay na sa atin. If you really study hard about the Holy Spirit. Ayaw kung dumating sa punto ng buhay ninyo na dahil kayo ay medyo conservative, tayo medyo reform na konti, parang ayaw niya sa Holy Spirit. Eh mali po yun. Kasi natatakot kayo, baka parang full gospel kayo, parang charismatic kayo.
Nagkaroon lang ng problema sa pagbabalanse sa panahon. Kasi no Old Testament, very active ang ministry ng the Father. Yung New Testament, nung magkatawang tao si Kristo, very active ang ministry ng Son. Eh kaso, nung umalis na yung the Son, active naman ngayon ang ministry ng Holy Spirit. At ang kala ng iba, wala na yung paterism, wala na yung sonship, at dumating na yung tinatawag na charismatic movement na, Holy Spirit movement na. Mali po. Tayo po ay lalong pinag-aaral ng balanse sa Trinity. Pag-aralan nyo, sino po yung pastor na pwede kong matutuhan dito? Pag-aralan nyo yung Irenaeus, Church Father, at saka si Augustine. Sila po yung mga nagbigay sa atin ng matitibay na paglaban. Noong 6th century, lumabas na dito yung masyado kasing yung tinatawag nila na father figure ang Old Testament. Lumabas dito yung Arianism. Si Arian. Pastor, sino po si Arian? Na ang Diyos ay iisa lang. Ang Ama lang. Ano yung lumabas ngayon sa Arianism? Na kung wari ay mga modernong mga nakatuklas ngayon sa panahon natin, yung mga kulto ngayon. Sino yung Arianism na ang Diyos ay Ama lang sa panahon natin ngayon? Iglesia ni Cristo. Sino pa? Jehovah's Witnesses. Sino pa? Mga ilang orthodoxy na mga churches. Yan yun. Kasi yun yung panahon nila. Tapos dumating naman yung tinatawag na si Jesus Christ lang ang sentro. Ang tawag dito, oneness. Dumating na yung mga oneness. Na si Jesus Christ din yung Father. Tapos nung mawala na si Jesus Christ, yung pumalit na Holy Spirit si Jesus Christ din yung tawag ng modalism. O yung oneness dito kinukuha. Para lang sabihin nila, iisa Diyos. Hindi nila ma-figure out na meron tayong iisang Diyos na may tatlong persona. Nung ako'y bata-bata pa, ang hirap nitong i-grasp. That's why we need faith in our faith. Hindi tayo napapaliwanag basta-basta ng mga reasoning. Meron tayong deep things about God. At ito nga, ang Diyos ay tatlo sa persona. Ngunit iisa sa pagka-Diyos. Pag hindi mo ito ma-recall, pagka dininay mo ang isa, ikaw ay unbeliever at kulto at mapangalib ka mapahama. Those who deny Trinity will never experience salvation. Kawawa yung Buddhism, kawawa ang Islamic movement, kawawa ang Iglesia ni Cristo. Lahat ng mag-deny sa Trinity, I guarantee you from the Word of God, there is no salvation for them. Kaya ikaw na lumaki sa isang simbahan na tinuturuan ka ng may Trinity sa buhay mo, ay lalo pang lumalang sa puso mo ng pagpupuri sa Diyos. Pagpasalamat ka sa Diyos, hindi kayo sinilang na Buddhist, hindi kayo sinilang na Islam, hindi kayo sinilang na Judaism. Ano ba yung Judaism? Na Father lang. Hindi nila matanggap yung Son, hindi matanggap yung Holy Spirit. Kaya marami pong mga taga-Israel na hindi maliligtas. Remnants lang ang maliligtas. Sa kayong pangako lang ng Diyos, if i-preserve yung bansa nila, mangyayari yun. Pero yung kaluluwa, hindi ko sagot yun. Sagot yun ang ating Panginoon. People are you listening? Pastor, anong mensahe sa akin ito dahil may Trinity? You must praise God. You must worship the Lord. Talagang magpasalamat ka sa Diyos dahil part ka ng election, elected people, may Trinity ka. Yun po yun. Sabi nga ni John Mack, reading his article, sabi niya, salamat sa Trinity nito, it gave us access, God gave us acceptance, and God gave us answer. Access, acceptance, and answer to everything because of the Holy Spirit. Yun po yun. At maintindihan mo ang Word of God from cover to cover kaya hindi ka matatakot. Kaya sa inyo na gustong tumayo, mag-aaral dito, huwag kang matakot. Sumandal ka sa Panginoon. Huwag ka masyadong umasa sa iyong pakailan. Ibibigay ng Santo Espiritu. Katulad ngayon, wala akong yung mata ko nga. Papacheck up kung mabuti. Buti na lang yung past week nakakapag-aral-aral na re-recall ko naman ng konti. Salamat sa Panginoon.
So much for Trinity. Paano ba isaksak sa utak? Ang main example dito si Agustin, sabi niya, tingnan niyo yung dagat, meron siyang batang nakita, para ipaliwanag daw yung Trinity, sumando ka ng tubig sa dagat, nakikita niya, tapos isinasali ng bata doon sa balon ng buhangin sa dagat. Sa palagay niyo, mauubos yung dagat pag isinalin doon sa... Hindi niya mauubos. Yung ganun po yung Trinity. Yun yung deep things of God. Pastor, gusto ko pong lumalim doon. Magpabad ka sa Espiritu. Be filled with the Holy Spirit, walk in the Holy Spirit, study Him, love Him. If you love Jesus Christ, as you love the Father, idagdag niyo ngayon, love Him. Talk to Him. Call Him every day. Lord, Holy Spirit, help me. You are God. God siya. Diyos siya, kaya hindi dapat siyang bawasan. Magagalit ang Ama at ang Anak pag binawasan mo siya. Kasi tayo minsan may takot. Ang dakila lang ay ang Ama. Susunod na dakila ay ang Anak. Ang pinakalis dakila ay Holy Spirit. May ganyan pa ba tayo? Hindi po yun. Mali po yun. Sila po ay equal, pantay-pantay. At lagay mo yun sa puso, lagay mo sa isip na ang banal na Espiritu ay Diyos. Amen? Pangalawa, truth. The truth shall set us free. This world is full of deception and lies. Yun lang ang point ko dyan. Alam niyo, marami ngayon, pag nagpe-Facebook kayo, lalabas niya ng stoicism, yung mga principle of the world. Ang daming principle of the world na sa Facebook na nakala mo nabibigay ng philosophy of life. At ingat po kayo. Minsan, pag nagbabasa ka ng gano'n, kala mo totoo, nasa Facebook naman minsan pinapalo mo siya na hindi siya dito. Principle of the world. Kaya masyadong westernized. They hate their mother, parents. Kasi pagka kayo mga millennial na, o hindi nyo pananagutan ng inyong mga magulang, mga tinuturo yun. Samantala ang Bible ang tinuturo, honor and love. Hanggang nabubuhay kami bilang mga magulang, kulang ko lang sabihin, suportahan nyo kami, mahalin nyo kami. Hindi naman kami nanghihingi. Manghihingi ba kami sa inyo ng harap-harapan? Diba? Pero ano ituturo sa inyo ng mga nasa Facebook ngayon? Magbibigay ng yan, hindi yung mga magulang lumaki para ay mga anak lumaki para mag-alaga ng kanilang mga magulang. Sabi, napakasakit pag naririnig ko yung gano'n. Ako habang nakikita ko si Candice na minamahal yung nanay, lalo ko pang tinutulak. Kasi gusto ko humaba ang buhay niya. Kasi pangako yun sa Efeso, habang ikaw ay nagmamahal sa magulang mo, hahaba ang buhay mo. Pero pag ikaw, na bata-bata, hindi kayo mabuti, at hindi kayo nagmahal sa magulang nyo, baka umiksi ang buhay. People, are you listening? May naririnig ng anak ko. Baka kasi makapulot ng mga ganong aral na nasa... Mukha namang maganda, di ba, na magtatrabaho kayo. Tapos sasabihin naman dito, yung mga magulang naman pinag-aaral tapos na ang aming obligasyon. Hindi yun natatapos. Habang nabubuhay kami, magpapangaral kami, magpapaalala kami. Nakuha niya ibig sabihin. Yung po, yung truth. Babalik tayo na ang banal na Espiritu ang wawasak sa lahat ng deception dito sa lupa. Magkabila-kabila po ang ating deception. Kasi pag binasa niyo ang John 8:44, the father of all lies, sabi ng ating Panginoon dito sa mga Pariseo, is your father. He is lying in the very beginning. Siya yung nagsisinungaling sa pasimula pa lang ng kanyang buhay. So nakapaligid pala tayo sa mga kasinungalingan. People, nakikinig ba kayo? Pasama ng pasama ang panahon. Kagabi, nag-uusap na kami mag-asawa. Sarap ng buhay namin nung bata pa kami. Hindi ko na alala na nainitan kami nun People, makinig kayo. Hindi ko na alala na nainitan kami nun Nasa probinsya, walang kuryente. Hindi talaga mainit. Hindi namin alam nangyayari sa Amerika. Hindi namin alam nangyayari sa Japan. Bakit? Wala kaming cellphone. Pagising namin, maglalaro lang kami. Nag-uusap na kami. Pero ngayon, nakita ko stressful yung bata. Kasi alam niya nangyayari sa Japan. Iba alam niya nangyayari sa Amerika. Pag isang bukas lang niya, alam niya nangyayari yung mga nag-aaway na vlogger. Kaya ngayon, gusto kong bawas-bawasan yung time ko. Nauubos yung time ko. Minsan magre-reels ka Sarap manood ng mga ulam, exercise. Kaya kumakain pa na ako na oras. Pinanonood ko lang naman yung exercise ng high blood. Kung ulam. Napansin nyo minsan yung hawak nyo ganyan
nasunog na iluluto. Sino sa inyo nakakasunog ng niluluto at isda dahil doon sa reels? Tapos bibigyan ka ng napakaraming suggestion. Ito yung sinasabi ng Galatians, who bewitched you? Galatians chapter 5. Sino ang nag-bewitch sa inyo? Sino ang nagbigay sa inyo ng pag-aaswang? Yun ang translation sa Tagalog sa mundong ito. Dati malaya na kayo, ngunit kayo nakulong ulit-muli. Bumabalik na naman kayo sa laman. Ang truth po, ang banal na spirito ay nagpapalaya pag tayo namumuhay sa Kanya. So ang temptation at ang deception dito sa mundong ito, dito sa truth, ay pag tumalikod tayo sa banal na spirito, babalik tayo sa principles of the world. People listen. Mga bata, ingat-ingat kayo sa mga reels. Hawak ninyo ang Diyos ninyo. Kahit matatanda, Diyos ninyo, hawak-hawak ninyo. Pag wala yan, may mga anak na hindi ayaw kumain, may anak na nagagalit sa magulang, may anak na nabibwisit, may mga anak na nasisiraan ang araw nila. Just imagine mo, yung anak ni Aga Mulak, konting tayo, si Atasha, makahawak na cellphone, 16 anos. Tama si Aga Mulak. Diba? Binagbigyan ni Aga Mulak ng baon is 100 pesos lang. Updated, Pastor Ariel. 100 pesos kahit mayaman nung mag-aaral na. Siyempre hatid sundo yun, ng mayaman. Ayaw nila kasing mamulat yung mga anak nila sa principle of this world. Totoo yun. Hanggang maaga, ako ay may kinakawasilan sa aking sa Bulacan. Nakapunta siya sa abroad, nag-iwan sa nanay yung mga anak. Sabi ko, ayaw na mag-aaral sa school ng mga bata. Kasi itinago yung kanilang cellphone. Nagrebelde. Dumating na sa punto ng buhay that they cannot survive without that. Sabi ko, sino bang magulang? Yung anak mo o ikaw? Kami po, di kasal nyo. Hindi naman ako mamamatayan. Kesa dumating na sirain ang buhay nila, ayaw na nila mag-aaral. Yung nanay po, yung asawa ko po, nahihirapan pong i-control. Sino ba lalaki sa bahay? Dumating na ako sa punto ng ganong magpayo. People, are you listening? Deception of this world ay napakadami para i-entice. Who bewitch you? Not only maling katuruan, not only, ang tawag dito ay agnosticism sa panahon ng Galatian, o flesh, pagbalik sa laman. Sa panahon natin ngayon ay Facebook. Panahon natin ngayon ay games. Sa panahon natin ngayon ay too much babad screen time. Ganda-ganda ng mata ko 2020 yan Nung mauso yung mga screen time na yan apektuhan din naman ako. Kaya sabi ko, magle-less bawas talaga ako dyan. Nakikinig ba kayo? Are you listening? Bawasan nyo. Totoo yun. Burahin nyo na yung mga Facebook ng anak nyo kung wala pa naman 16 anyos siya. 12 anyos, 6 anyos. Kasi nag-study ako ng isang book dito sa OMF na pag inanyo nyo sila sa early stage na ganito ay ini-expose nyo sila sa maraming abuses. People will see them. May mga predator po sa Facebook, nakikita yung legs nila, nakikita yung mukha nila, nakikita yung pwedeng may gawin silang hindi maganda. Kaya hanggang maaga, wala pa naman silang kamubangan, huwag niyo muna silang tawag dito, baby pa lang, inilalagyan nyo na ng Facebook account. Pastor, mukhang nangusap po kayo sa akin, iburahin mo. At magsimula ka sa conventional type, simple type, biblical type, old school type. People, are you listening? Chay, are you listening? Diba? Too much screen time. Too much information, you thought you are knowledgeable but you are depressed. Meron kang mental sicknesses. You are easily bored. Ang dali mo mawala ng pasensya. Ganyan ang mga bata ngayon. Madaling magalit kasi wala sila. Ang tinuturo sa kanila ng truth ng mundong ito ay instant truth. Easy
grabbable truth. Ngayon din, makukuha mo ng truth. Kaya paiksi ng paiksi, habang umiiksi, mahal ang bayad. Habang mahaba ngayon, wala sila interes. Ano ang bunga nun sa'yo? Wala ka ng patience. People, nagsasabi ko ng totoo sa inyo, nakakaproblema na ang mga bata sa US. They walk like a zombie because of this internet. Para na silang zombie. Dumating na yung punto ng buhay nila na abnormal na ang kanilang pag-iisip. Akala nila yun ang katotohanan. Kaya hanggat maaga, ituro ang banal na spirito, ituro ang salita ng Diyos. Pwede naman silang maganon, bawasan. Mag-usap kayo mag-asawa, ilang oras pa bibigyan natin sa anak natin na isang araw na screen time. O bigyan mo ng 1 hour a day. Tapos nag-usap yung mag-asawa, ikaw, alisin mo yung 6 hours a day mo. Yung 5 hours a day mo, alisin. Tapos makikita ng bata, lumalabas kayo, nagka-camp kayo, naglalaro kayo sa swimming pool, nagba-basketball kayo, pupunta kayo sa bundok. And they will experience the reality of the truth. Bumaba ako ng konti dito because deceiving spirits, sabi sa book ng Ephesians chapter 6, is all around us. That's why we need the Holy Spirit to set us free. Romans chapter 8. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Pinagpe-pray ko kayo dyan kahit matatanda. Kasi nga ako, nabiktima rin ito sa aking buhay. Kaya tama-tama lang si Kuya Amado, si Elder Amado, ayaw naman Facebook. Lagi. Konti lang, nakikichismis lang ng konti kay Ate Rose. Kasi baka maligawan ka pa sa Facebook. Mahirap yan. Thirdly, we are talking about the temple. Pastor, what is the temple? We are Christ example of loving a church or loving a temple. Nagalit si Jesus Christ dahil doon sa pagsusugal o pagtitinda ng mga tao doon sa templo. Kikinig po ba kayo mabuti? Anong ginawa ng ating Panginoon doon? Ito ay bahay ng aking Ama. Iyon ay concept ng Old Testament. People listen. Old Testament concept that ang isang templo ay hindi lamang place para mag-gather to worship. Malalim po ang templo. Ang templo ay place that the presence of God resides. Residence ang templo sa Old Testament concept ng Diyos. Bahay ng Diyos ang tabernakulo at templo. Kaya nung magsulat si Apostol Pablo sa Corinto chapter 3, people listen. Remember this. Do you know that your body is the temple of the Pastor, ano ibig sabihin ng katawan namin ay templo ng Banal na Espiritu Santo? Nakatira dyan ang templo ng Diyos, kaya iuulong mo yung katawan mo. Kung matutulog ng maaga at kaya mo naman, matulog ka ng maaga. Huwag ka na mag-extra puyat kung wala ka namang gagawin. Kung may pagkain healthy na dapat kainin, kainin mo yung healthy. Praise God, si Kuya Amado nag-slim na ng konti. Taking care of physical body. Tumatanda kasi kami eh. Ibang-iba ng 30 ako, iba-iba ng 20 ako. Kahit 3 beses ako maglaro ng basketball court nung ako yung 20 anyos pataas, hindi ako napapago. Naghahanap pa kami ng gagawin. Ngayon, napansin ko, siguro alam na rin yung Voltaire, ganyan magkasakit ka. Iba yung bigla kang tatayo. Ang bata pa namin, 50 plus, bigla kang tatayo, may nararamdaman kang konting hilo, sabi ko, templo. Kaya maintindihan yung matatanda, o kayong magpasensya kay mga bata, the lesser they move, mahina silang gumalaw. Kasi nga, yun ang mga dahilan. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ang templong ito, residence ng Diyos. Kung ikaw ay bahay ng Espiritu Santo, anong klaseng bahay ka? Sagot. Ikaw ay bahay na hindi naghuhugas ang plato, may mga ipis doon sa sahig. Pagpasok ba ng mga bisita mo sa bahay, yung tikluping damit ay nandun sa upuan sa salas. Maraming Pilipino, ganyan eh. Yung mga panty mo, mga brief mo, nasa lasilya, doon mo pinatutuyo. Ganyan ba pagkagulan? Ano yung tsura ng bahay mo? People are you listening? Is it clean or not? Sabi nga ng 1 Peter, let's be holy for our God is holy.
Eh kahit yung pusa namin, pag marumi yung kanilang bahay pupuan, hindi sila makapupo. Pinipigilan ng mga pusa namin magpuno na yung kanilang, ano tawag to? Liter, buhangin lang kami, mahirap lang kami, Hazel. Eh pusa nga nandidiri. Eh tao pa, di ba? Ay, yung Diyos pa. So, the temple context in the Holy Spirit is the residence of God. It talks also of the body of the believers in a corporate body. Without the Holy Spirit in the corporate body, the church, as kahit konti lang tayo, wala tayong kapangyarihan. Wala tayong magalakan. Wala tayong matatamis na relasyon sa isa't isa. Pastor, pwede mo bang mangyari? Oo, may mga church na they run out because of gimmick, like people listen to prosperity gospel. They run the church because of techniques and design ng mga strategies. Di ba? Pinapatakbo na maraming iba yung simbahan na may mga concert type bigla. Yung biglang divil, yung gaganda ng mga dugdugan. Eh, hindi ganun ang banal na spirito. Ang body of Christ ay kayo mismo ay tinatahanan ng Holy Spirit. Malalim ang usapan ng templo from the Old Testament where God resides. New Testament, under the new covenant of Jesus Christ, in your body, God resides. And as a member of corporate church, magkakasama tayo corporate body, the Holy Spirit resides also in us. Kaya kung papabayaan niyo yung fellowship, eto na si Pastor, ayaw ko sa fellowship, ayaw ko makapagkita sa fellowship na yan, eh ano pinapractice mo? Eh, the Holy Spirit loves it. He Himself loves the fellowship. Because sabi nga ng 1 John chapter 1, kung paano nakikipag-fellowship ang Ama sa Anak, ay ang Banal Espiritu ay nakikipag-fellowship sa Kanyang sa Anak. At kung paano nakikipag-fellowship sa isa't isa, ang ating Ama, Anak at Espiritu ay nakikipag-fellowship sa atin. Si John ang nakakita nun. Paano kung ayaw mo na rin sa corporate or body? Di ba wala ang gana sa fellowship, ayaw mo sa fellowship. Di baling matulog ka, huwag ka pumunta sa church. Konting nararamdaman, wala ka sa church. Pagka naging habitual mo yun, magiging destiny mo yun, magiging lifestyle mo yun. In the long run, iha-harvest mo yun. Ang Diyos ang sisingil sa iyo doon. Kaya nga habang bata pa kayo, tinuturuan ko na kayo na pahalagahan ito. So much for the three na pinag-uusapan natin. Trinity. Ano yung pangalawa? Truth. Temple. And lastly, yung taker. Napagkikilani kanina yung word taker. Ba't nasa Bible mo ba yung taker? Yes! Alala niyo yung Acts chapter 5 verse 3. Ano yung Acts chapter 5? Nagsinungaling ka sa banal na Espiritu Santo. Sino nagsabi nun? Si Peter, sinabi niya, ni Peter. Kanina din sinabi yun? Sapphira. Okay, kay Sapphira at kay Ananias. Kay Ananias at kay Sapphira. Ano nangyari sa kanila? Dahil nagsinungaling sila sa banal na Espiritu. Natumba, namatay. At nagilalas ang buong church. Hindi pa dumating, yung asawa pa lang niya, sasalubungin pa lang niya, ano nangyari sa kanya? Tumumba. Ano makikita niyo? Nagsinungaling ka sa Holy Spirit. Ano makikita niyo sa Holy Spirit doon? He is taker, someone who takes our life. Pwede niyang kunin. Pag pinag-aralan niyo ang Korinto na merong nakikipagrelasyon na isang parang matanda sa isang bata, eh, mabuti pang kunin na lang yung kanyang kaluluwa. Chapter 5 yun, pag binasa ninyo. Pastor, bakit mo binanggit yan? He recreates heaven and earth. Naging born again ka dahil sa Kanya rin. Binigyan Kanyang recreation ng God sa buhay mo. At pag naging pasaway ka, gusto kong sabihin sa inyo, if you grieve the Holy Spirit, if you quench the Holy Spirit, He will take your life. Kaya ako, na makakala sa iyo ng ganito, para magkaroon ka ng takot sa Diyos, baka mamaya inubos mo ang oras mo sa kasalanan, inubos mo ang oras mo sa akala mo, wala naman nakakita sa akin, ginagawa ko to sa buhay ko. Magsisinungaling ka ng maraming beses sa iyong kaluluwa. At iniisip mo, makalusot naman ako dito.
Eh, paano kung ang Holy Spirit grieve na request? He will take your life. Basta totoo ba nangyari sa Biblia yan? Hinaharangan nga ng Holy Spirit ang mga panganib sa mga believer. Eh. Katulad ni Daniel, binanggit ko sa inyo, sa kanyang pagpunta sa isang mapapahamak siya, hinaharangan niya ng Banal na Espiritu. Ano yung nakita niyo pa sa Biblia na hinaharangan ng Banal na Espiritu? Ang dami nito, nung si Kristo ay papatayin, hinarangan ng Banal na Espiritu, nakapagtago siya sa mga tao. Si Paul. Ah. Si Paul. Papuko yung... Oo, si Apostle Paul. Si Paul. Yun yun. Pastor, dapat ba ako matakot sa mensaheng ito? Opo. Kasi banal na templo, malinis. Gustong tira ng Panginoon yun. Nagigilip pa ang Holy Spirit. Read Ephesians chapter 5. Umiiyak siya. So, ba't siya umiiyak? Because He is God with emotion, will, and intellect. Meron siyang damdamin. Siya po ay persona ng Panginoon. May natutuhan po tayo sa umaga ito. Habang nabubuhay po tayo, mahalin natin ang Diyos. Tiring ang buhay, maraming pakikipaglaban ng buhay, paulit-ulit ang buhay, nakakabagot ang buhay. Gusto ko sabihin sa inyo, binanggit naman ni Elder Bong ninyo, broken talaga to. Minsan, parang susuko ka, annoying ang buhay, broken, but the Holy Spirit will guide us. The Holy Spirit will teach us. Balikan natin sermon ng inyong Elder Amado. He will give us a supernatural peace, supernatural life. Diba? Siya gumawa nun, hindi ko siya tinuruan. Nabuo niya lahat yan. Diba? Binigyan na tayo ng supernatural teacher. Eh, why not trust Him, rely on Him, depend on Him, walk on Him, be filled with Him. Amen po ba doon, mga minamahal? Tayo pong lahat ay tumayo. Salamat din sa Banal na Espiritu sa araw pong ito. Pagtuturo niya sa ating lahat. Pray nyo rin kami.